Naisip mo na ba kung bakit gustong-gusto nating mga Pilipino manood ng boxing? Ay, totoo yan. Yung tipong kahit nagkakasakitan na, tutok pa rin tayo. Oo, kahit gaano ka-brutal yung laban, hindi natin maalis yung tingin sa ring, 'di ba? Palagi nating inaabangan yung knockout punch. At napansin ko, ganitong-ganito rin ang nangyayari kapag nanonood tayo ng mga debates sa politika o kaya yung mga matitinding sagutan sa social media. Nakatutok tayo dun sa kung sino yung duguan o sino yung napahiya. Exactly. Tapos, dahil doon, nakakaligtaan na natin yung mismong footwork, yung mismong estratehiya sa likod ng mga salita, yung lohika kung bakit ba binibitawan yung mga ganong argumento. Parang nagiging spectator sport na lang yung pagtalakay sa mga seryosong issue? Correct. Kaya sa pagbubusisi nating ito, alisin natin yung ingay. Hihimayin natin ang isang napakainit na digital arena, yung naging debate sa TNT podcast sa pagitan ng dalawang abogado at social media commentators, sina Ate Rani Libayan at Ate Jesus Falsis. At lilinawin lang natin para sa iyo na nakikinig, susuriin natin pareho yung dalawang panig ng walang kinikilingan, walang left or right dito. Oo, hindi tayo narito para mamili ng kakampihan o mag-endorso ng kahit na sino ha. Nandito tayo para pag-aralan ng objektibo yung mismong mga legal at politikal na ideyang nasa orihinal na dokumento. Okay, let's unpack this. Magsimula tayo sa pinakabasehan muna ng kahit anong argumento. Bago pa yung batas, di ba? Oo, bago pa umabot sa batas. Kung paano nila tinitimbang ang katotohanan laban sa simpleng chismis. At dyan agad sumiklab yung unang malaking issue kasi ginamit ni Lebayan yung terminong Tweety Bird. Wait, Tweety Bird. Parang yung sa cartoon. Oo, yun yung code word niya para sa mga impormasyong galing sa unconfirmed sources. Kumbaga mga bulong-bulungan o chismis lang. Tapos ginamit niya yung terminong ito para akusahan si Falsis na binabayaran umano ni na Senador Risa Hontiveros at dating Senador Tito Soto. Grabe yung paratang na yun Paano niya pinatunayan? Well, nanghihingan siya ng pruweba kung totoo ba. Ang naging depensa ni Libayan isa lang daw itong social experiment. Isang social experiment? Oo, parang tinitest lang daw niya yung reaksyon ng publiko para ipakita kung paano rin umano gumagamit ng maling impormasyon si Falsis sa mga blogs niya. I see. Kaya lang, yung paggawa ng argumento gamit ang chismis, parang ano yan parang pagtatayo ng bahay sa buhangin. Kahit anong ganda ng paliwanag mo, guguho at guguho yan kapag dumating na yung alon ng totoong ebidensya. At hindi lang laway yung ibinalik ni Falsis dyan, naglabas talaga siya ng formal na manifesto o certification mula mismo sa Senado na nagpapatunay na hindi siya kailanman naging empleyado roon. Oh wow, resibo talaga. Resibo talaga. Pero dahil naglabas ng dokumento si Falsis, binaliktad naman ni Libayan yung sitwasyon. Inakusahan niya si Falsis na gumagamit ng strawman fallacy. Para sa mga hindi pamilyar, yung strawman or scarecrow analogy, ito yung gagawa ka ng peke o mas mahinang version ng argumento ng kalaban mo, tapos yun yung aatakihin mo kasi mas madaling pabagsakin. Tama. Pinalalabas kasi ni Libayan na umiiwas si Falsis sa mas malaking punto ng debate kasi nag-focus na lang siya doon sa issue ng Senate employment. Pero wait lang, pushback tayo dyan. Valid excuse ba talaga yung social experiment para magpakalat ng unverified claims? I mean, paano kung mabilis nang kumalat yung paratang dahil sa algorithm bago pa man makapagbigay ng totoong ebidensya? Sira na yung tao. Delikado talaga yan. Ang ipinapakita lang nito yung panganib ng impormasyon sa modernong panahon. Pumakalat ang fake news in seconds habang ang katotohanan nagbibihis pa lang. Kaya napakahalaga talaga ng due diligence. At alam mo, ang mas nakakapababahala dito yung epekto nito sa pagpili natin ng mga lider. Which brings us to the 2028 elections. Kung paano nila sinasala yung ebidensya, parang ganun din yung pagpili nila ng susuportahang mamumuno, di ba? Oo, at magkasalungat na magkasalungat yung pananaw nila dyan. Si Libayan, meron siyang absolutist approach na checklist. Ano yung mga nasa checklist niya? Kailangan may political will, tapat, hindi galing sa dynasty, tapos bata.
Ang rule niya, kapag bumagsak sa isa, kahit isa lang dyan, X na agad. Very strict. Si Falsis? Si Falsis, mas pragmatiko. May mga direktang sinusuportahan na siya, tulad ni Senador Raffy Tulfo o dating VP Leni Robredo. Ginamit pa nga niyang ebidensya yung bank waiver ni Robredo para patunayan yung transparency. Here's where it gets really interesting. Sa gitna ng usapang yan, inilarawan ni Falsis si dating Pangulong Duterte bilang honest pero corrupt. Naging sobrang controversial niyan. Paano naging honest at corrupt ng sabay? Kapag honest ka, tapat ka. Kapag corrupt ka, magnanakaw ka. Parang sinabi mong, napakalinis ng damit ko pero puro putik. Imposible sa lohika, di ba? Yun din mismong naging atake ni Libayan. Sabi niya, imposibleng contradiction yon. Pero, kung titignan natin yung bigger picture ng sikolohiya ng mga botanteng Pilipino, mas maiintindihan natin kung bakit gumagana yung ganitong pananaw. Sige nga, paanong naging katanggap-tanggap sa masa yung ganyang konsepto? Kasi sa paglipas ng panahon, natutunan ng masa na paghiwalayin yung konsepto ng transparency o yung pag-amin sa kalokohan doon sa mismong morality. So dahil sanay na yung mga Pilipino sa mga politikong ang linis manamit at magsalita pero korap pala, mas gusto na nila yung Totoo o yung nagpapakatotoo, kahit depektibo. Para sa kanila, kapag inamin mo sa publiko yung bisyo mo o yung shortcuts mo, honest ka na. grabe. Ipinagpapalit natin yung moralidad para lang sa pagiging authentic. Mas okay na umamin kesa sa mismong bigat ng krimen na inamin. Eksakto. Pero siyempre, para sa absolutist na checklist ni Libayan, hindi pwede yung ganyan. Binanatan din niya si Tulfo dahil doon sa issue ng dynasty, tapos dinagdag pa niya yung legal issue sa presumptive death ng unang asawa nito. Kisagad sa checklist niya. Pero teka, sino ba ang naguhubog ng ganitong kakaibang pag-isip ng mga botante ngayon? Walang iba kundi ang mga social media commentators at vloggers na tulad nila, di ba? Sila yung nagno-normalize nito Totoo. At dyan pumasok yung tanong kung edukasyon ba talaga ang layunin ng mga vloggers o nagiging Trojan horse lang para sumikat. Paano idepensa ni Falsis yung sarili niya dyan? Kasi madalas silang ma-accuse na clout chasers lang Sabi niya, hindi daw siya cloud chaser. Bilang member ng LGBTQ+ community, ipinaliwanag niya na matagal na silang nasa laylayan. So, kailangan nilang sumigaw, kailangan nilang gumawa ng ingay para lang marinig ng lipunan. Hanap niya, di sana nag-pro Duterte na lang siya noon pa, mas madali sanang sumikat at kumita doon. Makes sense. Ano naman ang sabi ni Libayan dun sa clout chasing? Para kay Libayan, hindi laging masama ang cloud chasing kung gagamitin mo itong Trojan horse. Yung kabayong kahoy na may nakatagong sundalo sa loob? Oo, kumbaga sa vlogging, gagamit ka ng pain na trending na chismis o drama para makahakot ng atensyon. Tapos kapag nakuha mo na yung views nila, doon mo papalamanan ng edukasyon tungkol sa batas. Kasi aminin natin, hindi naman pag-uusapan yung batas sa mainstream media kung walang halong drama. Okay. Maganda sa teorya, yung Trojan horse na yan. Pero paano magkakasabay yung paghangad na sumikat at yung malinis na layunin magturo? Paano kung ma-addict sa views yung creator? Ayun lang, nagiging puro kabayo na lang, walang laman sa loob. Diba? Paano maalalaman ng isang tagapakinig kung boses pa ba ng prinsipyo yung naririnig nila o boses na lang ng pondo at algorithm? At sabi ni Libayan, ang susi daw para maiwasan yan ay transparency. Dapat laging nakadisclose kung binabayaran ba ng politiko yung vlogger o hindi. Kasi kung hindi, nababaluktot na yung mismong hustisyang gusto nilang ituro. Speaking of hustisya, nabanggit yung pag-educate sa batas. Gamitin natin yan para himayin yung debate nila tungkol sa isa sa pinakamabigat na krimen, ang plunder. Nako, malalim na diskusyon yan. Ang nakakatuwa dito, pareho silang sang-ayon sa isang bagay. Na ano? Death penalty. Oo, pareho nilang gusto ng death penalty para sa mga plunderers. Ang hindi lang nila mapagkasunduan ay kung bakit walang malalaking isda na nakukulong. Sino ba ang sinisisi ni Falsis kung bakit nakakalusot yung mga corrupt? Sinisisi niya yung Korte Suprema. Ginamit niya yung kaso ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ayon kay Falsis, nag-imbento umano ang korte ng tinatawag na Main Plunderer Doctrine.
Wait, ano yung main plunder doctrine? Kumbaga, bago mo maparusahan yung isang grupo ng mga opisyal na nagsabwatan, kailangan mo munang matukoy kung sino talaga yung utak o yung pinakanakinabang. Para kay Falsis, artipisyal na hadlang daw itong inimbento ng korte kaya lalong naging imposible mag-convict ng matataas na opisyol. Pumayag ba si Libayan na Korte Suprema ang may kasalanan? Hindi. Ipinakita ni Libayan yung mismang teksto ng Republic Act 7080 o yung plunder law natin. Malinaw daw na nakasulat doon na opisyal lang ng gobyerno na nakapagkamal ng 50 million pesos ang pwedeng gumawa nito. So, ibig sabihin, hindi ito inimbento ng Korte Suprema. Tama. Ayon kay Libayan, tamang interpretasyon lang ito ng mismong batas na ginawa ng Kongreso. Hindi pwede sisihin ng huwes kung may butas yung batas. Parang ano yan, basketball analogy tayo. Parang sinisisi natin yung referee dahil tumawag siya ng traveling violation. Tapos sasabihin nating inimbento niya yung rules. Kahit nasa rulebook naman talaga, di ba? Oo, nagbabasa lang naman ng rulebook yung referee. Pero ang tanong ko dyan, ano ang epekto sa tiwala ng publiko kung yung mismong mga abogado ay magkaiba ng basa sa isang batas? Nakakasira talaga ng tiwala yun. At dito papasok yung prinsipyo sa kriminolohiya. Alam mo, mas mabisang panlaban sa korupsyon ang certainty of conviction kesa sa bigat ng parusa. Certainty of conviction. Ibig sabihin, yung katiyakan na mahuhuli ka at mapaparusahan. Eksakto. Kahit death penalty pa yan. Kung alam ng magnanakaw na mabagal ang sistema at pwede silang magpiyansa, magnanakaw pa rin sila. Mas matatakot silang makulong ng 5 taon kung siguradong-sigurado na bukas huhulihin sila. Napakagandang punto. At habang pinag-uusapan natin kung paano parurusahan yung mga nagnanakaw sa kaban ng bayan, logical na pumunta tayo doon sa paano ba dapat gastusin ng tama yung pondo natin. Dito pumasok yung isa sa pinakamainit na bahagi ng debate, ayuda laban sa pagpababa ng buwis. Paboritong topic ng lahat? Ayuda? Ano ang stand ni Libayan dito? Ayon kay Libayan, yung ayuda daw ay patamad. Patamad. So ano yung gusto niyang solusyon? Mas pabor siya sa pagbabawas ng buwis, tulad ng VAT. Tapos gusto niyang i-automate yung BIR para mawala yung human intervention para hindi makorap yung pera bago pa pumasok sa gobyerno. Ang tinamaan ng bagyo ngayon, wash out yung pananim, walang makain. Wala na siyang pambili ng bigas. Diba? Ang pagbababa ng VAT makakabili ng bigas niya para bukas, hindi naman agad nararamdaman sa laylayan yung tax cuts eh. At yan mismo yung argumento ni Falsis. Para sa kanya, napakahalaga ng ayuda tulad ng 4Ps o yung conditional cash transfer. Kasi may kondisyon bago ibigay yung pera, tulad ng pagpasok ng mga anak sa eskwela. So hindi siya basta-bastang dole out lang. Oo, dinagdag din niya yung kahalagahan ng targeted aid, tulad nung ginawa ni Leni Robredo sa Naga at ni Mayor Joy Belmonte sa QC. At para ma-reconcile itong dalawa, ipinasok na si Prof. Di Magno yung konsepto ng Balancing Act. Paanong balance? Kumbaga, kailangan ng tax cuts para sa middle class kasi sila yung bugbog sa income tax. Pero kailangan ding panatinihin yung ayuda para sa mga nasa laylayan kasi hindi naman sila direktang nagbabayad ng income tax pero sila yung walang-wala. I see. May point silang pareho, kailangan talaga timbangin. Ngayon, matapos nating himayin itong lokal na pondo natin, pati na rin yung sistema ng hustisya dito, paano naman natin harapin yung pananagutan natin sa labas ng bansa? Yung usapin sa ICC o International Criminal Court. Oo, dapat bang ipadala si Duterte sa ICC dahil sa war on drugs? Ano sabi nila dyan? Sabi ni Falsis, yes. Kasi daw, bigo na yung lokal na hustisya natin. Marami raw fake police reports at unwilling state na tayo ngayon. Unwilling state? So walang political will na imbestigahan ang sarili? Tama. Gumamit pa siya ng Republic Act 9851 na nagpapahintulot daw ng pag-surrender ng tao sa isang international tribunal. Pero syempre, may sagot si Libayan dyan. Oo naman, ang depensa ni Libayan, ang ICC daw ay court of last resort based sa complementarity principle.
Ibig sabihin, kailangan ma-exhaust muna o magamit muna ang lahat ng lokal na remedy bago manghimasok ang ICC. So hindi pwedeng basta na lang silang pumasok at umaresto dito. Hindi pwede. Ang foreign warrant of arrest daw ay walang bisa kung hindi ito dadaan muna sa sarili nating mga lokal na korte. So, what does this all mean? Para mas madali, isipin mo yung delivery rider analogy. Paanong delivery rider? Kahit na may in-order ka at may delivery galing sa ibang bansa, hindi pwedeng yung mismong foreign delivery rider ang direktang kakatok at papasok sa bahay mo, di ba? Ay oo nga, hindi pwede yon. Kailangan muna itong dumaan sa customs natin, sa sarili nating mga proseso. Yung mga lokal na korte natin, yung nagsisilbing customs na yon. Ang ganda ng analogy na yon, kasi ipinapakita nito na hindi lang pala ito usapin kung sino ang may sala Usapin ito ng mismong konsepto ng due process at yung soberanya ng Pilipinas. Kailangan nating igiit yung sarili nating proseso sa kabila ng international pressure. Grabe yung nilakbay natin sa usapang ito mula doon sa panganib ng tsismis bilang ebidensya hanggang sa kung paano ba talaga tayo pumipili ng leader. Pati yung totoong motibo ng mga vloggers sa social media na cover natin. Tapos napunta pa tayo sa mabigat na issue, yung plunder, kung ayuda ba o pagpapababa ng buwis, at umabot hanggang ICC at soberanya natin. Muli, ipinapaalala ko lang sa'yo na nakikinig kung bakit natin ginawa itong deep dive na ito. Hindi para makidagdag sa ingay at sigawan online. Drama, kundi para sa masusing pag-aaral ng lohika sa likod ng mga isyung ito. At bago tayo maghiwalay, gusto kitang iwanan ng isang malalim na tanong na babalik doon sa ideya natin ng boxing kanina. Ano yun? Kung ang politika at hustisya ba natin ay naging isang malaking entertainment or spectator sport na lang, kung saan ang layunin lang natin ay panooring mapahiya yung kalaban, paano kaya ito nakakaapekto sa mga algorithm ng social media? Lalo na't alam nating mas pabor yung algorithm sa galit at sigawan kaysa sa edukasyon. Exactly. Baka kasi hindi na lang tayo simpleng nanonood ng boxing Baka sa kakascroll at kakareact natin, tayo mismo ang unti-unting ginagawang produkto ng digital arena na ito. Isipin mo yon. Maraming salamat sa patuloy mong pagsama sa aming pagbubusisit at sana patuloy ka ring maghanap ng katotohanan sa likod ng lahat ng ingay.